Ang sigurado ko lang dyan ay may increase talaga tayo for next week. Hindi ko makalma yung merkado eh. Department of Energy, pinagpapauna na sa publiko ang panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. So ang panawagan natin kanina, ilabas na yung guidelines kasi ngayon kailangan ng ating mga kababayan, lalo na ang mga mangingisda, yung suporta dahil ang taas ng presyo ng crudo. Guidelines ng 10 billion pesos cash assistance para sa mga magsasaka at mangingisda dapat nang ilabas ayon sa isang senador. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Malacanang may tugon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte ng kawalan ng aksyon at paghahanda sa conflict sa gitnang silangan. Makikita nyo yung sidewalk natin, halos dumoble ng size. Dati, ang sidewalk nito, hanggang dyan lang sa punong yan. Hanggang dyan lang. So, kalahati lang siya nitong bagong gawa. Mas ligtas na EDSA para sa mga pedestrian at bikers. Asahan na bago matapos ang taon ayon sa Department of Public Works and Highways. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Hindi pa man natatapos ang pagpapatupad ng staggered increase sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo, nag-abiso na ang Department of Energy sa publiko ng panibagong serye ng pagtaas sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Ito ay dahil pa rin sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ang sigurado ko lang dyan ay may increase talaga tayo for next week. Hindi ko makalma yung merkado eh. Kung todo kamot na sa ulo at paghihigpit ng sinturon ngayon ng mga motorista dahil sa ginagawang staggered o utay-utay na pagpapataw ng dagdag singil sa mga produktong petrolyo, ayon sa Department of Energy, hindi pa dito natatapos ang pasakit sa mga motorista dahil sa susunod na linggo, muli pang madadagdagan ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ngayon, hindi pa masabi ng DOE kung magkano ang eksaktong halaga ng magiging pagtaas dahil hindi pa tapos ang 5 trading days ng pandaigdigang pamilihan. Kadalasang inaanunsyo ng DOE ang projection sa posibleng pagtaas sa presyo ng oil products kapag weekend, habang araw naman ng Martes ipinatutupad ang price adjustment. Samantala, kung tumaas na ng nasa 20 pesos ang kada litro ng produktong petrolyo, kasunod ng gulo sa Middle East, mas malaki pa umano rito ang inaasahan. Ito ay kung magkakatotoo ang banta ng Iran na aabot sa $200 per barrel ang langis sa pandaigdigang merkado matapos atakihin ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi naman kukulangin ang supply pero sadyang tataas ang presyo ng petrolyo, kaya ang tanging panawagan ng ahensya sa publiko ay gawin ng iba't ibang paraan ng energy conservation o pagtitipid. Upang maibsan ang hirap ng mga tsuper ng Public Utility Vehicles o PUV mula sa mataas na presyo ng krudo, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mabilis at madaling pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa kanila. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, target nilang mabigyan ng ayuda hindi lang ang mga apektadong PUV driver dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga probinsya. Unahin lang natin dito sa Kamaynilaan, sabi ko nga next week, no, starting Tuesday, we'll start with tricycle drivers, and then susunod na rin po kasi yung mga ibang drivers like yung mga taxi drivers, jeepney drivers, PNDS drivers. So sunod-sunod na po yan. But while we're doing the payout activities dito sa Kamaynilaan, umpisa na rin po no, yung pagpaplano para naman sa ibang lugar dito sa ating bansa. Because again, we start with the NCR, but we plan naman to implement this nationwide.
Mahigpit namang binabantayan ng DOE ang mga gasoline station na may ulat ng hoarding at profiteering. Nasa 1,000 na anya ang ulat na mayroong mga paglabag. Higit 50 mga gasoline station na ang pinagpapaliwanag ng ahensya. Nakikipagtulungan din sila sa mga local government unit at kapulisan para beripikahin ang mga ulat. Mahirap na trabaho po ito pero hindi po pwedeng namin pabayaan kasi naghihirap ang apektado dito. Yung mga consumers natin, yung mga ordinaryong drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, sila po yung nagsasuffer. So we really have to monitor and be very strict about this. Samantala, ipinaliwanag ng kalihim na sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may mga nilagdaang exploration para sa langis, gas at alternatibong mga pagkukunan ng supply ng enerhiya. Gayunman, aabutin pa niya ito ng 5 taon o hanggang 10 taon bago tuluyang matamasa ng publiko. Yun yung kagandahan dyan, yung foresight. Yung foresight ng presidente na yes, probably hindi siya pasasalamatan sa ngayong administration niya kasi hindi pa yan matatapos, pero the future generation will be more energy secured than us today. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iwasan ang panic buying sa mga produktong petrolyo. Ito ang apela ng Department of Energy sa publiko upang hindi maubusan ng supply ang mga gas station. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi kaagad mapapalitan ng mga kumpanya ng langis ang kanilang supply kung biglang tataas ang demand dahil mayroong mga bumibili ng higit sa kanilang pangangailangan. Nag-abiso rin ang DOE sa publiko na huwag mag-iimbak ng langis sa kanilang bahay dahil maaari itong magdulot ng peligro. Hindi po advisable po na mag-store kayo sa gasolina sa bahay ninyo na kung ilang containers yan. Hindi po safe yan at baka maperwisyo pa po yung pamilya ninyo. Sa ibang balita, malaking tulong sa mga pedestrian at commuter ang patuloy na proyekto ng pamahalaan na improvement sa mga sidewalk sa EDSA. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, target nilang matapos ang Phase 1 nito sa Hulyo ngayong taon. Ito ang balita ni Dante Amento. Makikita nyo yung sidewalk natin, halos dumoble ng size. Dati, ang sidewalk nito, hanggang dyan lang sa punong yan. Hanggang dyan lang. So, kalahati lang siya nitong bagong gawa. Malapad at maayos na sidewalk para sa mga pedestrian, commuter at siklista. Ito ang inaasahan kapag natapos ang napasimulang pagsasaayos o improvement ng EDSA Sidewalk Project. Wala nang maglalakad sa mismong EDSA na delikadong mahagip o mabundol na mga dumaraang sasakyan. Pinagsama na ang bike lane at pedestrian lane sa mas malaking espasyo. Malaking bagay ito kasi kung mapapansin nyo, yung mga naglalakad nating commuters, pagbaba nila sa footbridge ng Estrella, maglalakad din sila sa kalye na mismo. So, agaw buhay yan kasi nandun na sila naglalakad mismo sa kalye na sa EDSA na mismo kasama ng mga motor, kasama ng mga sasakyan. So, nakakaawa talaga yung mga pedestrians at commuter. Ayon sa mga pedestrian at nagbibisikleta, dahil malapad naman ang sidewalk, kaya walang problema. Mga kasangbahay, itong nakikita nyo ngayon na aking kinatatayuan, ito na yung magiging hitsura ng sidewalk dito sa EDSA. Kung mapapansin nyo, dito sa aking kanan, mayroon ng nakaalat na bike lane. Nakita natin nung kanina, sinukat na sa halos 2 metro din yung kanyang lapad. At dito naman sa aking kanan, ito yung nakaalat para sa ating mga kababayan naman na mga dumadaan dito, mga pedestrian. At sa mga nakausap natin kanina, na-appreciate naman nila, no? Na maganda daw dahil pangunahin ditong nagbigyan ng prioridad ay yung kanilang mga kaligtasan. Kalsada naman to hindi naman to pag-aari lang ng tao Pwede lang bike, wag lang mga motor. Pasip dito kaysa sa dati kasi dito sa gilid ay delikado pa rin yun. Mas maganda to ang ganito dahil malayo. Medyo maganda, at least hindi na gano'ng delikado. Nasa tabi na bukod siya doon sa mga sasakyan. Ininspeksyon kanina ng DPWH ang proyekto na pinasimulan sa ilalim ng Estrella Overpass sa Makati. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang Phase 1 ng proyekto ay aabot hanggang Rojas Boulevard.
Samantala ang Phase 2 ay magmumula ng Orense, Makati hanggang Monumento. Dagdag pa ni Dizon, nakapattern ang sidewalk project sa nakita nila sa ibang bansa. Target tapusin ng DPWH ang Phase 1 sa Hulyo ngayong taon. Ang proyekto ay bahagi ng EDSA Rehabilitation. Kung anong itsura nito, yun na rin ang magiging itsura ng buong EDSA pag natapos. So, at least nakikita ng mga kababayan natin na ito na yung magiging final na produkto ng EDSA pagkatapos yung rehab. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, hiniling ng isang mamabata sa House Justice Committee na isecure na ang mga ebidensya at mga testigo laban kay Vice President Sara Duterte sa reklamong impeachment na kinakaharap nito. Kabilang na rito si Ramil Madriaga na ituturing ng mga kongresista na isang mahalagang testigo laban sa Vice Presidente. Ito ang balita ni Rosalie Coz. I just want to emphasize that we are talking about preserving evidence and protecting witnesses because we are looking for the truth. Maituturing na material witness o testigong may mahalaga at direktang impormasyon tungkol sa isang kaso o investigasyon si Ramil Madriaga, isang detainee ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa kasong kidnapping. Ayon ito kay House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Chocno. Kalakip sa dalawang reklamong impeachment sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte ang affidavit ni Madriaga. Nakasaad dito na dati umano siyang aide ng Vice Presidente na nag-utos sa kanyang maghatid ng malalaking halaga ng salapi sa mga partikular na individual. Sa sulat ni Congressman Chocno para kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na may petsang March 5, 2026, umaapela itong ilipat ang kustodiya ni Madriaga sa House panel. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan at availability nito na tumestigo sa isasagawang pagdinig ng House Justice Committee. Kailangan na masiguro natin na maligtas ang ebidensya at testigo. Kaya mas maganda siyempre kung agarang ma-actionan nito, we can be sure that whatever there is there already and we can properly assess it. Sang-ayon dito ang isa pang kabilang sa House Minority at endorser naman ang unang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Importante yon. So panawagan natin, hopefully that the Committee on Justice will act soon to secure Madriaga at yung iba pang mga ebidensya na pwede nang magamit in the impeachment proceedings. Ayon sa abogado ni Madriaga na si Raymond Palad, may nagtangka umanong suhulan ng kanyang kliyente ng kalahati hanggang 1 bilyong piso para wag nang tumestigo bukod pa sa umano'y bantas seguridad ni Madriaga. Sa pahayag naman ng abogado ni VP Duterte na si Paulo Panelo, muli nitong binigyang diin na nais nilang manatiling buhay si Madriaga upang makatestify ito at mabunyag sa buong mundo na isa umano itong manloloko. Kaya kung ang paglilipat ng kustodiya nito sa House of Representatives ang makatitiyak nito, welcome anya sa kanila ang hakbang. Samantala, hinihiling din ni Representative Chocno sa House Justice Committee na isapina ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Duterte mula taong 2007 hanggang 2013, gayon din ang 2016 hanggang 2025. Humihingi rin ito ng isang certification under oath kung may hawak o walang hawak na anumang record ang Anti-Money Laundering Council o AMLA tungkol sa anumang kahina-hinalang transactions na may kaugnayan sa Vice Presidente, kabilang na ang account sa ilalim ng kanyang pangalan at asawang si Attorney Mans Carpio. Hati naman ang pananaw ng mga kongresista sa paniniwala ni Bicol Sero Party List Representative Terry Ridon na posibleng may conflict of interest sa dalawang abogado ni VP Duterte para sa impeachment proceedings sa Kamara na sina Michael Powa at Reynold Monsayak. Dating DepEd Assistant Secretary ng DepEd si Monsayak, samantalang dating spokesperson naman ng Kagawaran at Office of the Vice President si Powa. Pero ako bilang abogado, wala akong nakikitang issue. I mean, honestly, wala akong nakikitang issue because kahit nga akusado, you can represent yourself. What more a witness? So, I don't see any conflict there. It is the right of every person who is accused to choose the counsel of their own choice. So,
Malinaw yan, napakalinaw na choice yan. I don't think there's an issue there. I think may pagka-blunder yan on the side of the Vice President kasi yung dalawang ito ay mga maaaring gawing susing testigo rin laban sa Vice Presidente mismo. Sa Lunes, March 16, ang ika-10 at huling araw na ibinibigay kay VP Duterte ng House Justice Panel para sagutin ang dalawang reklamong impeachment laban sa kanya. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang hiniling ni Senator Jinggoy Estrada sa korte na alisin ang precautionary hold departure order na ililabas laban sa kanya. Ito ay sa gitna ng kinakaharap niyang reklamong plunder sa Department of Justice. Ayon sa abogado nitong si Attorney Bianca Soriano, naghain sila ng omnibus motion sa Manila Regional Trial Court upang isaalang-alang ang pagpapalabas ng kautusan, gayon din ang motion para i-lift ito. Giit ni Atty. Soriano, hindi flight risk ang kanyang kliyente. It should be lifted because the rules require that there should be probable cause, and second, that the respondent is at flight risk. So you already attacked the evidentiary nature that there is no probable cause. Same with your counter arguments here in the counter affidavit. And then second, that respondent, Senator Jinggoy Estrada, is not at flight risk. As we've seen in Sandigan Bayan, he has been complying with the necessary requirements for him to be able to travel. Kanina, nagsumite na rin si Estrada ng kanyang counter affidavit sa DOJ para sa reklamong plunder at graft kaugnay ng pagkakadawit sa flood control scandal sa Bulacan. Hindi nagbigay ng pahayag ang senador, ngunit ayon sa kanyang abogado, tiwala sila sa nilalaman nito at kampante na madidismiss ang kaso. Isang babae na napuwing lang ang kinailangang isugod sa ospital. Samantala, isang rider naman ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue nang matapos itong maaksidente. Ito ang balita ni Lisel Nael. Isang 50 anyos sa lalaking biktima ng vehicular accident ang agad na saklolohan ng UNTV News and Rescue sa A. Bonifacio Corner, Labo Street, Quezon City. Agad na nagsagawa ng assessment sa pasyenteng nakahandusay sa gitna ng kalsada. Ayon sa nakakita, sumalpok ang motorsiklo ng biktima sa windshield ng nabanggang sasakyan. Nagtamo ang pasyente ng sugat sa kaliwang pisngi, maliit na sugat sa kaliwang tuhod at sugat sa likod ng ulo. Agad siyang nilapatan ng paunang lunas ng team. Isinakay ang pasyente sa rescue van at patuloy na binantayan ang kalagayan at vital signs nito. Habang nasa biyahe, ay binigyan ng oxygen support ang pasyente at agad dinala sa Quezon City General Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Sir, bababa po namin kayo, sir, ha? Okay, sir. Okay lang po, sir. Bababa na po namin kayo sa ano. Check mo, sir. Okay lang, sir. Hello po, sir. Okay lang. Okay. Nandito na po kami ngayon sa PGH po, and yung kamag-anak po papunta na din po. Pababa na po sa ano sa akin. Tingin po kayo sa akin, please. Sa akin lang. Sa Camarines Sur, namumula ang kanang mata ng pasyenteng ito nang dumulog sa medical mission ng MCGI sa Buhi, Camarines Sur. Kwento ng 27 anyos sa babae, isang linggo na ang nakalilipas ang mapuwing ito habang nakasakay sa tricycle. Nang tingnan siya ng doktor, nakita na nasa mata pa nito ang bagay na nakapuwing sa kanya pero hindi pa ito agad matukoy. Dito na nagdesisyon na ipadala ang pasyente sa ospital upang mabigyan ng atensyong medikal. Yung pasyente, meron po siyang corneal abrasion at foreign object sa kanyang kanang mata at visible na din pong namumulan na po ito. Patuloy ang ginawang monitoring sa vital signs ng pasyente sa loob ng rescue vehicle habang nasa biyahe. Makalipas ang mahigit 1 oras ay maayos na naihatid ang pasyente sa Bicol Medical Center. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Formal nang sinertipikahan bilang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na magkakaloob sa kanya ng emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Kaugnay nito ng patuloy na nararanasang epekto ng gulo sa Middle East sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Natanggap na rin ng Kamara ang certification para dito. Nauna nang naipasa sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukala at nag-umpisa na rin ang Senado na talakayin ang issue. Sa pamamagitan ng Certificate of Urgency, mapabibilis ang proseso ng pagpasa ng nasabing panukalang batas. Hindi pa nakikita sa ngayon ng pamahalaan ang pangailangan umutang ng pondo para pangtugon nito sa epekto ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Samantala, sinagot ng Malacanang ang paratang ni Vice President Sara Duterte na hindi napaghandaan ng Marcos administration ang gulo sa Middle East. Ito ang balita ni Nel Mari Buhok. So, kung siya may alam as early as 2022, at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Hindi na naman pinalampas na Malacanang ang mga bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kawalan umano ng paghahanda ng pamahalaan sa krisis sa Middle East. Ayon kay VP Sara, taon 2022 pa umugong ang impormasyon na maaaring magkaroon ng gyera. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng Viera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga believers, lalo-lalo na yung galing sa mga foreign governments, na meron silang tinitingnan na posibleng Viera ng taon na 2025. Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala naman umanong nabanggit ang Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong mga panahong magkasama silang nangangampanya. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulong Marcos Jr. Unity team sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Pagbibigay din ni Yusek Castro, obligasyon ng Vice Presidente na ipaalam sa mga otoridad ang kanyang nalalaman na makatutulong sa pamahalaan at mamamayan. Ipinagmamalaki niya meron siyang impormasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang ang ating mga kababayan, katulad na sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Meron po tayong tinatawag na non-feasance, mga taong gobyernong hindi nagtatrabaho. Sa ngayon, walang nakikitang dahilan ng pamahalaan na umutang sa international lending institutions para mapunduhan ang pagresponde ng gobyerno sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kinausap po natin at tinanong po natin to mismo kay Secretary Go ng Department of Finance. Ngayon po ay walang balak. Sapat pa niya ang pondo ng gobyerno para makatugon sa krisis na dala ng gulo sa gitnang silangan. Una na sinabi ni PBBM na naghahanap na ang Pilipinas ng iba pang bansang posibleng mapagkunan ng supply ng produktong petrolyo. In terms of supply, we are in good shape. And not only do we have inventory in the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Naghahanap tayo ng iba't ibang lugar na makapagbigay ng supply sa atin. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinaghahanda at pinag-iingat ng Malacanang ang mga Pilipinong nasa Estados Unidos sa posibleng pagganti ng Iran. Kasunod ito ng ulat na inalerto ng Federal Bureau of Investigation o FBI ang Police Department sa California na may pakitangka ang Iran na maglungsad ng unmanned aerial vehicles sa California. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, anuman ang mangyari ay dapat maging alerto
lalo na't nagpapatuloy ang kaguluhan sa gitnang silangan. Kapag may ganyan po na mga impormasyon, kailangan din po talaga maghanda ang ating bansa para sa ating mga kababayan. At hindi po ito pwedeng isawalang bahala o tulugan. Kailangan po na maging alerto rin po tayo kung ano man ang mangyayari sa ating mga kababayan sa California. Ay naman kay California Governor Gavin Newsom, bagaman wala pa silang impormasyon patungkol dito, nakaalerto na ang lahat ng law enforcement units ng estado. Isinagawa kanina ang unang nationwide simultaneous earthquake drill ng Office of Civil Defense para sa taong 2026. Bukod sa nakasanayang duck cover and hold, pinaghahanda na rin ng pamahalaan ang mas malawak na pagresponde at contingency plan upang matiyak ang serbisyo at kaligtasan ng publiko. Ito ang balita ni Mia Alonzo live. Magandang hapon, Mia. Bukod ba sa pag-asanay ng duck cover and hold, ano pa ba ang maaring magawang paghahanda sa pagtama ng lindol, lalo na itong pinangangambahang The Big One? June, bukod sa duck cover and hold, nais ding paigtingin ng Office of Civil Defense pati ng mga katuwang na ahensya itong tinatawag na Beyond Duck Cover and Hold, kung saan dito nakapaloob ito nga mga paghahanda bago ang sakuna at kung papaano naman ang gagawin pagresponde ng mga ahensya kapag tapos ng lindol. Beyond these drills ng duck cover and hold, ang ginagawa po natin ngayon ay kakaroon tayo ng simulation by second quarter. But this time, nagkaroon muna tayo ng tabletop exercise kung anong gagawin doon sa nakasaad sa contingency plan natin with regards to the magnitude 8 earthquake. Mahigpit na koordinasyon para sa mas maayos at epektibong paghahanda sa lindol. Ito ang patuloy na layunin ng pagsasagawa ng regular na earthquake drill ng Office of Civil Defense katulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pasado 10:30 ng hapon kanina, nagkaroon muli ng simultaneous nationwide earthquake drill. Ayon kay Office of Civil Defense Undersecretary Harold Cabreros, mahalaga ang pagdaraos ng mga drill na makatutulong sa muscle memory ng mga tao kapag may lindol. Aniya, bukod sa nakasanayang duck cover and hold, mahalagang tutukan at seryosohin ang tinatawag na Beyond Duck Cover and Hold, kung saan nakapaloob ang buong sistema ng paghahanda, responde at pagbangon pagkatapos ng sakuna. All government agencies were required na magkaroon ng public service continuity plans, and so with the other private sector, yung business continuity plan nila. Hindi ibig sabihin yan na hinto na ang gobyerno. Merong mga regional offices ang lahat ng sakay ng gobyerno na pwedeng magtuloy-tuloy ang serbisyo para sa mga tao. So, yun ang kailangan ma-establish natin at ma-exercise din. Nananatili namang hamon ng ahensya ang seryosong kooperasyon at partisipasyon ng lahat. Kasi yung nga, kahit anong kahandaan natin kung medyo hindi mag-cooperate yung iba, baka magkakagulo yung paghahanda natin. So, really, pag resources naman, we can provide the resources. But nakikita ko ngayon is yung cooperation. Kaya nga po, inihikayat natin lagi lahat na makipagtulungan. Na hindi lang po sa ating ahensya, but also within their families. We should do this regularly. We should take these drills seriously. Kasi isa sa mga challenges natin ngayon, yung hindi siniseryoso yung mga earthquake drills natin. Kikita nyo naman sa mga videos. Yung iba, habang nag-evacuate, nakangiti, hindi talaga seryoso. So we really have to take these drills seriously kasi again, yung maging response natin during actual events would come out naturally. June, bukod dyan, ipinakilala rin kanina ng Department of Science and Technology o DOST at ng PHIVOLCS itong Hazard Hunter PH, kung saan maaari naman dito na tignan ng publiko ang kanilang lugar, kung sila ba ay mga prone area, yung kanilang mga kinalulugaran. Maaari rin ma-check yung iba't ibang mga lugar din sa Pilipinas kung ito ay hazard prone area, bilang bahagi pa rin ng earthquake preparedness ng bansa. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Jude. Maraming salamat, Mia Alonzo.
Sa ibang balita, naghain ng reklamo si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago sa Integrated Bar of the Philippines. Hindi pinangalanan ng kongresista kung sino ang inireklamo, ngunit kamakailan ay umingay ang kanyang pangalan dahil sa kontrobersyal na pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. We are filing a complaint for disciplinary action against a certain lawyer before the IBP today. And this action is not only in defense of my own person and dignity, but more importantly, in defense of the women I represent in Congress. Para sa lahat ng kababaihan na nakararanas ng pambabastos, ito umano ang dahilan ng paghahain ng reklamo ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago sa Integrated Bar of the Philippines laban sa isang abogado. Dahil pribado at confidential ang proseso ng mga ganitong aksyon, hindi pinangalanan ng mambabatas kung sino ang kanyang inirereklamo sa IBP. Ngunit sinabi nito na ang naturang abogado ay nagbitiw ng mga misogynistic, sexist at bastos na mga pahayag patungkol sa mga kababaihan. I cannot disclose any further to preserve the confidentiality of the company. We believe that this certain lawyer has violated their code of conduct for a professional responsibility and accountability. Anya, ang reklamo ay hindi lang dahil sa offensive remark na kanyang natanggap kamakailan, kundi sa kabuuang harassment at pangmamaliit na natatanggap ng mga kababaihan sa lipunan. Isa sa posibleng disciplinary action ng reklamo ay disbarment o pag-aalis ng lisensya upang maging abogado. Kamakailan umani ng batiko si Attorney Ferdinand Topacio dahil sa kanyang mga pahayag tungkol kay Representative Ilago. Ang komentong ito ay reaksyon sa nauna ng offensive remarks ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay patungkol naman sa isang aktres. Nang hingan ito ng komentaryo patungkol sa posibleng disbarment sa kanya, isinawalang bahala ito ni Topacio. Sa Gabriela, wala namang pakialam sa batas yan eh. Di ba? They can do what they want, I will do what I want. Ganun po ang demokrasya. Hayaan mo sila. Pero para sa akin, wala akong ginagawa na para madisbar. Pero if they differ from my opinion, ganun po talaga. Mayroon din itong pananaw sa usapin ng free speech na laging iginigiit ng Gabriela Party List. Ang problema sa Gabriela, pag sila ang nagbibigay ng opinion, lagi nilang in-invoke ang free expression. Pagka ibang tao at hindi nila nagugustuhan, sinisikil nila. Akalain yung sumulat sa istasyon namin, patigilin daw kami sa pagbabatikos ng Gabriela. Sa panibagong pahayag ni Topacio, sinabi nito na hindi siya natatakot na protektahan ang kanyang pangalan. Giit pa niya, maling tao ang kinakalaban ng Gabriela. Samantalan nang matanong si Ilago kung patatawarin niya ba si Topacio kung humingi ito ng tawad sa kanyang naging pahayag. How will you accept his apology if ever he apologizes, Attorney Topacio? There should also be accountability. Lalong-lalo na po sa mga nasa lugar ng kapangyarihan at ng tiwala na maitaguyod po kung ano man yung kanila pong profesyon o posisyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, posibleng ituring na potential witness ng National Bureau of Investigation ang 18 nagpakilalang membro ng Philippine Marines. Ngunit ayon sa ahensya, nakadepende ito sa magiging takbo ng isinasagawang investigasyon. Samantala, nagpadala naman ng sulat ang Office of the Ombudsman kay Attorney Levy Baligod upang pagsumitihin ang mga dating sundalo ng magkakabukod na affidavit. Ito ang balita ni Benedict Samson. Meron po kaming very productive na exercise kanina. So the NBI cleared na hindi mga suspects ang mga ito, kundi mga potential witnesses. Hindi suspect kundi posibleng maging potential witness. Ito ang ipinahayag ni Attorney Levy Baligod, legal counsel ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps at dati rin umanong mga tauhan ni Ako Bicol Party List Representative Saldico. Kanina, dumating sa National Bureau of Investigation si Attorney Baligod kasama ang 16 sa 18 ex-Marines matapos silang ipatawag ng NBI para sa gagawin nitong investigasyon. Kabilang sa inalam ng NBI ang identity o pagkakakilanlan ng mga dating sundalo.
Ayon pa sa legal counsel ng 18 ex-Marines, pumayag din sila sa isa-isang custodial interrogation interview ng NBI. Oo, pinayagan ko. Kahit walang authority ang NBI na i-one-on-one sila, dahil kailangan ng abogado sana ang bawat isa, pero pinayagan po namin sila. Bakit po? Wala naman kaming itatago na lihim or ano, no? So, kaya nga sila nag-affidavit, handa po silang panindigan yung kanilang sinasabi. Tugon naman ng NBI na masyado pang maaga para masabing potential witness sa mga ito dahil halos kakasimula pa lang ng kanilang ginagawang investigasyon. Pero yung sinasabi na hindi sila ay witness, kasama yon sa tinitingnan natin, they can be a witness, but as of now, there are persons of interest. Kung ano yung mga participation nila. Yun na nga basically yung ginagawa natin. At salamat naman, nag-cooperate sila sa investigasyon na to, dumating sila. Ayon pa kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, ang naturang one-on-one interview sa ex-Marines ay para lang matukoy at maberipika ang kanilang pagkakakilanlan. Wala pang naging one-on-one na pagtatanong at yun nga yung naging deadlock, ayaw nilang pumayag. Ang nangyari na one-on-one sila nagbigay ng personal circumstances nila, pangalan nila, address nila. Pero doon sa joint affidavit, wala pang paglilinaw. Ang suggestion nga namin, magsulat sila, request namin, magsulat sila ng salaysay nila based on their personal recollection. Samantala, sa isang pahayag, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na nagpadala sila ng sulat kay Atty. Levy Baligod para pagsumitihin ng bukod na salaysay ang mga ex-Marines para sa tama at mapagkakatiwalaang pagsasalaysay. Tugon naman ni Atty. Baligod, handa silang pagbigyan ng hiling na ito ng Office of the Ombudsman. Yan po yung point namin noon, badodoble lang. Pero pagbigyan natin sila, kung gusto ng NBI mag-imbestiga, cooperate kami. Kung gusto ng ombudsman ang mag-imbestiga, cooperate kami. Ngunit para kay Atty. Ferdinand Topacio, tumatayong legal counsel ni dating Congressman Mike Defensor, hindi na kailangan pa ang bukod na investigasyon ng Office of the Ombudsman. Bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo rin the same thing, ikaw rin? Di ba meron tayong sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na nga yung source ng deputization, dineputize mo to. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito ay maharas, maabala, magulo yung mga Marines? Giit naman ni dating Congressman Mike Defensor, hindi sila ang dapat ipatawag ng NBI kundi ang mga sangkot umano sa korupsyon. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen dun? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Babian Dog na nasa Brisbane, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Tatlong kondisyon ang ibinigay ni Iranian President Masoud Pezeshkian para itigil na ng Iran ang mga pag-atake nito sa kanilang mga kalaban. Samantala, nanindigan ang United Arab Emirates na patuloy itong dedepensa kahit hindi naman sila kasama sa giyera ng US, Israel at Iran. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Over the past 12 days, Iran has launched 270 missiles and nearly 1,500 drones towards the UAE. They have deliberately targeted civilians and civilian infrastructure, including commercial ports and airports, as well as residential neighborhoods. Prinisinta ni United Arab Emirates Ambassador Mohammed Abu Shahab ang lawak na ng pinsala ng pag-atake ng Iran sa kanilang bansa. Sa kanyang pahayag sa ginanap na UN Security Council meeting sa New York, aniya sa kabila ng pahayag ng UAE na hindi sila magpapagamit para kalabanin ang Iran, sila man ay patuloy na inaatake nito. Katunayan, marami na sa infrastructure ang nasira. May ilan na ring nasawi at nasugatan na hindi lang kanilang mamamayan kundi iba't ibang nationality na. We're crystal clear
that our land, airspace, and territorial waters would not be used to attack Iran. But Iran chose to attack us anyway. Sinabi ni Ambassador Abu Shahab na hindi pa rin nila nais na lumala pa ang gyera. Ngunit kung magpapatuloy sa pag-atake ang Iran ay magpapatuloy din ang kanilang depensa. Let me end with a message to our enemies. No force of hate or extremism will ever change the UAE's model of tolerance and peaceful coexistence, or our positive vision for the future. Try as they might, however many missiles they fire, they will not succeed. We will robustly defend the present while continuing to define the future. Ngunit sa pahayag ni Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi, kinundina nito ang panibagong pag-atake sa kanila kung saan isang gusali na puno ng empleyado ang binomba. Nagbanta ito ng matinding pagganti. Si Iranian President Masoud Pezeshkian naman, binigyang diin na bagaman nais nila ng kapayapaan, ang tatlong kondisyon ang ibinigay nito para matigil ang gulo. Una, ang kilalanin ang karapatan ng kanyang bansa. Pangalawa ay bayaran ng Iran sa lahat ng mga pinsalang naidulot ng gyera. At huli ay katiyakan mula sa international community na hindi na sila gigipitin o aatakihin pa sa hinaharap. Sa kabila nito, naniniwala pa rin si US President Donald Trump na nagawa na ng Amerika na pahinain ang puwersa ng Iran sa magkasunod na pagkawala ng kanilang mga lider. Bagaman kinikilala nito ang impact ng gyera, naniniwala naman siya sa magandang bunga ng sinimulang gyera. Pretty much at the end of the line. Doesn't mean we're going to end it immediately, but they've got no Navy, they've got no Air Force, they've got no anti-air traffic, anything. They have no systems of control. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ulat ng World Health Organization, patuloy na lumalala ang krisis pangkalusugan sa gitnang silangan, kasabay ng tumitinding labanan sa rehiyon. Ayon sa ahensya, mahigit 1,000 na ang nasawi sa bansang Iran at 9,000 naman ang sugatan. Sa Lebanon, umabot na mahigit 500 ang nasawi at 1,000 ang sugatan. Sa Israel naman ay 15 ang nasawi at mahigit 2,000 ang sugatan. Kasabay nito, kinumpirma rin ng WHO ang serye ng pag-atake sa mga health facilities sa gitnang silangan. Sa occupied Palestinian territory, lubhang nahihirapan na ang mga ambulansya at mobile clinics dahil sa checkpoint closures at restrictions sa West Bank. Ayon sa WHO, dapat nang itigil ang mga pag-atake dahil hindi lamang ito kumikitil ng buhay, kundi nag-aalis din ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad na higit na nangangailangan nito. Naglabas ng bagong probisyon ang Singapore government kaugnay ng paggamit ng vape, lalo na ang nagtataglay ng Specified Psychoactive Substances o SPS. Partikular na tinutukoy nito ang chemical na Etomidate na isang uri ng intravenous sedative hypnotic agent. Sa bagong polisiya, ang mga individual na lalabag ay ikukulong ng hanggang 10 taon at pagbabayarin ng hanggang 20,000 Singapore dollars o 930,000 pesos na multa. 10,000 Singapore dollars naman o 460,000 pesos ang multa sa mahuhulihan ng ordinary vaping products. Nag-alok naman ng tulong ang Singapore government sa mga nais ng intervention para mag-quit sa vaping. Ang mga ito ay hindi ipapapatawan ng multa hanggang sa itinakdang pagpapatupad ng bagong polisiya. Ipapatupad ang mga bagong probisyon simula May 1, 2026. Sa pagpapatuloy ng tumitinding tagisan sa UNTV Volleyball League Season 4, matagumpay na nakuha ng Pag-ibig Fund Ladies Masher ang kanilang unang panalo kontra MMDA Ladies Spikers sa kanilang tapatan kahapon. Samantala, naging matatag naman ang depensa ng PhilHealth Health Insurers at AFP Lady Gunner para mapanatili ang kanilang team standing. Ito ang balita ni Mia Alonzo.
first game naging mainit at puno ng momentum swing ang naging tagisan ng PhilHealth Health Insurers kontra NHA Home Masters matapos umabot sa ikalawang set ang kanilang laban kahapon. Matibay ang naging simula ng PhilHealth matapos dominahin ang unang dalawang set sa score na 25-15 at 25-21 dahil sa kanilang organisadong depensa at mabilis na opensiba. Subalit sa third set, umarangkada ang momentum sa panig ng NHA Home Masters at nagpakita ng matinding resiliency upang makuha ng magkasunod ang third at fourth set sa score na 25-21 at 25-23, naghatid sa dalawang koponan sa deciding fifth set. Sa pagpapatuloy ng laro, agad namang naibalik ng PhilHealth ang kanilang momentum sa game. Mula sa kanilang composure at malinis na execution sa deciding fifth set, wagi ang koponan at agad tinuldukan sa score na 15-6 ang kanilang ikatlong panalo. Teamwork pa rin. Tsaka yun nga, binubuo pa rin namin yung teamwork ng bawat isa. Kasi from different region, yun ang isa sa una kong binubuo sa kanila para magkaroon ng chemistry ang bawat isa, ang buong team. Idinanghal namang best player of the game si Rochelle Rica dahil sa kanyang 18 attacks. Sa second game naman, naging mahigpit at dikit ang laban sa naging tagisan ng AFP Lady Gunner kontra DFA Emissaries. Agad na naipakita ng AFP ang kanilang malakas na opensiba at dinumina ang DFA sa unang set sa score na 25-19. Hindi naman nagpahuli ang DFA Emissaries at mas naging agresibo ang kanilang service at attacks at nasungkit ang second set sa score na 25-22. Bagamat naging dikit ang laban at ang paghabol ng Emissaries sa kanilang momentum, naging mas maingat at matatag naman ang execution ng Lady Gunner at muling naipanalo ang set 3 at 4 sa parehong score na 25-20 at muling nadepensahan ang kanilang standing sa ikalawang pagkakataon. Kinilala naman bilang best player of the game si Arian Pacardo mula sa kanyang 8 attacks at 3 service aces. So, tinagalan namin yung sa training namin, nagkaroon kami ng sistema na kailangan bupensa, bumlock, at higit sa kailangan na may pasa rin talaga para makatake pa na maayos. Samantala, hataw naman agad sa first set ng third game ang Pag-ibig Fund Lady Smashers at agad na dinumina ang MMDA Lady Spikers. Sa unang set, naging mabilis ang takbo ng laro at agad na naipakita ng Pag-ibig Fund ang kanilang matibay na depensa at opensiba sa net. Sa second at third set, bagamat sinubukan ng MMDA na humabol sa laban, hindi na binitawan ng Pag-ibig Fund ang kanilang momentum sa volleyball court. Agad na tinapos ng koponan ang laro sa 3-0 sweep win sa score na 25-8, 25-13 at 25-22 at matagumpay na naiuwi ang kanilang unang panalo ngayong Season 4. Ginawaran naman bilang best player of the game si Jasmine Dairo mula sa kanyang 7 attacks. Hopefully po, magtuloy-tuloy na po yung momentum namin. Ngayon po, nag-adjust po kami kasi nawala po si Dayan, yung setter po namin. But happy naman kami kasi may nag-step up naman po sa pwesto niya. Bagamat nakaranas ng 3 sunod-sunod na pagkatalo ang Pag-ibig Fund Lady Smashers at mas naapektuhan pa ang team dahil sa pagkawala noon pag last game ni Diana Meseda bilang setter ng team, naging daan naman ito upang mas pag-ibayuhin pa ng koponan ang kanilang execution at diskarte sa volleyball court. Kaya naman patuloy na abangan ang diskarte ng depensa at opensiba ng mga koponan sa pagpapatuloy ng labanan sa UVL Season 4. Abangan sa March 15 ang muling pagsabak ng bawat ahensya ng pamahalaan sa tagisan ng galing sa volleyball. Sa unang match, magtatagpo ang DENR Lawin Spikers kontra Comlex Suffragettes sa ganap na alas 12 ng tanghali. Susundan ito ng paghaharap ng PhilHealth Health Insurers at PNP Lady Patrollers ng alas 2 ng hapon. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, magtatapat naman sa game ang BFP Lady Firefighters at NHA Home Masters. Tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kapapasok na balita,
Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang March 20, 2026, araw ng Biyernes bilang regular holiday para sa observance ng Eid al-Fitr ng Muslim community sa bansa. Samantala, hiniling ng isang senador na madaliin na ng Department of Agriculture ang pagbuo ng guidelines para sa pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Layunin nitong agad masimulan ang distribusyon kaugnay ng epekto ng pagtaas sa presyo ng langis. Ito ang balita ni Jed Neresina. Mayroong 10 billion pesos na Farmers and Fisher Folk Assistance ang sa 2026 budget na dapat wala pang guidelines. So ang panawagan natin kanina, ilabas na yung guidelines kasi ngayon kailangan ng ating mga kababayan, lalo na ang mga mangingisda, itong suporta dahil ang taas ng presyo ng crudo. Dapat nang mabuo ang guidelines ng 10 billion pesos na Farmers and Fisher Folks Assistance sa ilalim ng pondo ng Department of Agriculture ngayong 2026. Ito ang panawagan ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairperson Senator Francis Kiko Pangilinan sa pagdinig ng komite ngayong araw. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na mayroong higit 2 milyong mangingisda sa bansa ang maaapektuhan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ngunit sa kasalukuyan, 50 million pesos lang o tigta 3,000 piso ang mayroon sila na maaaring ipamahagi sa limitadong bilang ng mangingisda. For 2026 po, mayroon po tayong budget sa ating mga maliliit na mangingisda. Itong fuel assistance subsidy, ang ating mga beneficiaries po maka-avail ay nasa 15,669 po sa 2025. But the amount of 3,000. Sabi ni Sir, tama yon ni Mr. Chair na pwede po, kung pwede, ipapastak natin. Kasi right now, yung budget natin for 2026, for approval na po ng, kasi nakadeposit na po sa DBP, Sir, 50 million for our fuel subsidy. Yun po ay, baka next week, Sir, lalabas na po yung ating supplemental agreement. Sa ginanap na pagdinig, binigyang diin ng grupong samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG na bago pa man ang sunod-sunod na oil price hike, umabot na sa 500 pesos kada araw ang ginagastos ng mga mangingisda sa krudo pa lamang. Dahil dito, marami sa kanila ang hindi nakapapalaot araw-araw sapagkat hindi na kinakaya ang patuloy na pagtaas ng gastusin. Chair, para sa competition, yung normal na 40 to 50 liters per day na palaot at 25 liters additional, ibig sabihin sa isang araw, dagdag na 500. So para ballpark na lang, 500 per day. Dun sa 25 pesos na dagdag per liter. So kung tumaas pa yan, yung 25 pesos mo, lalaki pa yung 500. Pero as is right now, mapa-aqua o mapa-capture fish, ang estimate nila is 40-50 liters sila kada araw eh. So ang ginagawa ng iba ngayon, every other day na lang nagpapalaot kasi nga hindi na masusustain yung araw-araw sila para makahuli. Kaugnay nito, nananawagan ang grupong pamalakaya na tanggalin ang buwis sa mga produktong petrolyo dahil nagdaragdag ito ng 15 hanggang 17 piso kada litro sa kanilang gastusin. Sa isang social media post, ibinahagi ng isang leader mangingisda mula sa Cavite ang binili niyang krudo sa gitna ng big time oil price hike. Mapapansing hindi na niya napuno ang 4 na litrong galon dahil mula sa dating 250 pesos, biglang taas ang presyo nito sa 400 pesos na isang matinding pasanin sa kanilang hanap buhay. Giit ng pamalakaya, kung aalisin ng value-added tax at excise tax, ang isang mangingisdang kumukonsumo ng 10 litrong krudo ay makatitipid ng 150 pesos kada pagpalaot. Dahil dito, binigyang diin ni Senator Pangilinan na dapat nang ilabas ang 10 bilyong pisong pondo ng Department of Agriculture. Aniya, lalong tataas ang presyo ng isda sa merkado kung mababawasan ang supply dahil sa hindi pagpalaot ng ilang mangingisda. Kung gusto nilang maipasabog, matapos yung guidelines bukas, dapat pwede nang umpisahan yung So the sooner they release the guidelines, the sooner they'll be able to implement it. Pero dapat right away.
right away. Kasi ngayon nila kailangan dahil hirap tsaka maapektuhan yung kanilang pagluwas. Kung every other day na lang sila luluwas, edi tataas ang presyo yung supply, mababawasan, tataas ang presyo ng isda. Ayon kay Senator Pangilinan, target nilang mapataas pa ang subsidiya para sa mga magsasaka at mangingisda. Dahil sa kanilang pagtaya, kayang magbigay ng 7,000 pesos sa bawat isa sa 7 milyong benepisyaryo sa naturang sektor. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaliwanag ang kumpanyang Phoenix Petroleum sa issue ng pagkakaputol ng ipinangakong lifetime supply ng langis kay Filipino Olympic gold medalist Hidilyn Diaz. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng kumpanya, kinumpirma nito na nakatanggap ang first Filipino Olympic gold medalist ng fuel supply hanggang noong March 2022. Subalit pumasok ito sa kasunduan sa ibang kumpanya kaya naputol ang kanyang lifetime supply ng gasolina na nakuha niya nang siya ay manalo ng gold medal sa 2020 Tokyo Olympics. Inilabas ng Phoenix Petroleum ang pahayag matapos sabihin ng manager ni Hidilyn na hindi umano naramdaman ng atleta ang ipinangakong lifetime fuel supply ng kumpanya. Nananatili naman ang paggalang ng Phoenix Petroleum kay Diaz at iba pang manlararong Pinoy. Isinimita na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang mga dokumento sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Kasunod ito ng anunsyo ng Pangulo na natapos na ng komisyon ang mandatong ibinigay sa kanila. Ito ang balita ni Van Alvarez. And the next part of this process is that they will send those the information. They will send it to DOJ and the Ombudsman, depending on which is the appropriate body. Nasa yugtuna ng pagsusumite ng mga impormasyon ang Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos ang ilang buwang investigasyon at pagdinig sa mga maanomalyang infrastructure project sa bansa. Ngayong hapon, bulto-bulto ng mga dokumento na ang dumating sa Office of the Ombudsman. Nagtungo rin mismo si ICI Executive Director Attorney Brian Kitosaka sa tanggapan ni Ombudsman Crispin Rimulya upang makipagpulong. Hindi nagdetalye si Osaka patungkol sa naturang meeting o kung ano ang laman ng mga dokumentong dumating ngayon sa tanggapan. Ano, we're just meeting. Meeting po with Ombudsman. With officers of Okay po. Thank you po. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang press briefing sa New York na kinukolekta na ng ICI ang mga resulta ng kanilang mga ginawang investigasyon at pagsusuri para sa kanilang final report bago ito isumite sa investigative bodies. Now, what will happen afterwards is let us see what else that they can do. But for now, their brief has already been fulfilled. Binuo ang ICI sa pamamagitan ng Executive Order noong September 11, 2025 upang partikular na imbestigahan ang natuklasang flood control scandal sa bansa. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Tourism Secretary Maria Cristina Frasco bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Inatasan ng Pangulo si Frasco na tumulong sa pagpapalakas ng implementasyon ng mga hakbang ng pamahalaan laban sa lumalalang epekto ng climate change. Pansamantala namang pamumunuan ni Undersecretary Verna Buensuceso ang DOT. Abiso sa publiko, simula March 31, ipatutupad na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pag-phase out ng Short Message Service o SMS One-Time Passwords o OTPS sa lahat ng bangko sa bansa. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa Anti-Financial Account Scamming Act. Layo nitong pigilan ang mga modus operandi gaya ng phishing, SIM swapping at text hijacking scams. Sa ilalim ng bagong panuntunan, obligadong magpatupad ang mga bangko ng mas advanced na authentication methods. Kabilang dito ang biometrics, in-app OTPs o push notifications, behavioral biometrics gaya ng typing patterns at galaw ng device at silent authentication sa pamamagitan ng telco.
Networks. Inanunsyo na ng atin ito koalisyon ng kanilang muling paglalayag sa West Philippine Sea. Target na mga ito na makapagbigay ng supply sa mga residente ng Pag-asa Island. Ito na ang ika-4 na civilian mission ng grupo na gagawin sa buwan ng Abril. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Our fourth civilian mission will travel to Pag-asa Island, the town center of the municipality of Kalayaan, home to almost 500 Filipinos. Muling maglalayag ang atin ito coalition para sa ika-4 na civilian mission sa West Philippine Sea. Target ng grupo na makapaghatid ng supply sa mga residente ng Pag-asa Island sa susunod na buwan. Ayon sa co-convenor ng koalisyon na si Rafaela David, tugon nila ito sa pangunahing krisis na kinakaharap ng bansa na pagtaas ng presyo ng langis, patuloy na panggigipit ng China at tensyon sa West Philippine Sea. First, the mission will deliver much-needed supplies to the West Philippine Sea fisherfolk and communities, particularly fuel and food assistance. The skyrocketing prices of oil are severely impacting small fishing communities whose livelihoods depend on the sea. Upang mas maraming matulungan, nananawagan ng ating ito coalition sa pamahalaan, business sector at iba pang nais magbigay sa ating mga kababayang nakatira sa Pag-asa Island. Dagdag pa nito, ang normalisasyon ng paglalayag ng mga sibilyan ang isa sa pinakamalakas na panlaban ng bansa sa China. The presence of ordinary Filipino citizens, fishers, youth, civil society leaders, and volunteers is one of the most powerful ways to respond to China's militarization of the area. Civilian missions are also an act of citizenship, transparency, asserting that our seas are not zones of secrecy or intimidation. Hindi rin anya isinasantabi ang seguridad ng mga sasama sa civilian mission, kaya't pinaplano na ng grupo ang mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga sasama, lalo na't malapit lamang ang isla sa pinakamalaking military base ng China, ang Subirip. Ang Pag-asa Island ay isang isla na okupado ng Pilipinas kung saan may mahigit 500 residente ang naninirahan. Bahagi ito ng Kalayaan Island Group. Gayunman, dahil malapit ang Subirip na inokupa ng China, karaniwan nang makikita sa lugar ang mga barko ng Chinese Coast Guard, People's Liberation Army Navy at mga militia vessels. Basta ang klaro sa atin, sa dulo, dapat mission success tayo. Ano man ang gawin ng China, we will react and prepare proactively so that we make sure that the supplies needed by the fisherfolk and communities of Pag-asa ay makarating. Bago ang mismong civilian mission sa Abril, magsasagawa ng dialogo ang mga mambabatas sa Puerto Princesa sa Marso 23, kasama ang mga mangingisda at residente, upang talakayin ang kanilang mga suliraning nararanasan tungkol sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasunod ng napagkasunduan ng mga bansang kasapi sa International Energy Agency o IEA na paglalabas ng oil reserves, ilang bansa na ang nagpahayag ng kanilang kontribusyon sa target ng IEA na 400 million barrels ng langis para sa nararanasang public emergency dulot ng gulo sa gitnang silangan. Ito ang balita ni Jack De Ocampo. We're going to be doing it very quickly. And then we'll fill it up. We'll fill up our reserve. 4 na bansa na ang nagpahayag ng bilang ng kanilang ilalabas na strategic reserves kasunod ng kanilang kasunduan sa International Energy Agency na maglabas ng 400 million barrels ng kanilang emergency stockpiles upang mabalanse ang presyo ng langis sa global market. Inatasan ni US President Donald Trump ang US Department of Energy na maglabas ng 172 million barrels ng langis.
Bukod sa Amerika, maglalabas na rin ng 80 million barrels ang bansang Japan sa March 16, 22.46 million barrels mula sa South Korea at 13.5 million barrels naman mula sa United Kingdom. Ayon kay IEA Executive Director Fatih Birol, umabot na sa unprecedented scale ang hamon na kinakaharap ng mga bansa dahil sa giyera, kung kaya kinakailangan itong gawin. Aniya, ang naturang emergency stocks ay ilalabas upang bigyan ng panahon ang bawat bansa na iayos ang kani-kanilang problema bunsod ng kakulangan ng langis. Ayon naman kay US Department of Energy Secretary Chris Wright, hindi supply ang problema sa ngayon kundi logistics dahil maraming oil tanker na transit sa Strait of Hormuz ang nakatenga at hinahanapan pa ng paraan kung paano ma-deliver sa mga bansang nangangailangan nito. Ang IEA ay binubuo ng 32 bansa, kabilang ang US, Japan, Germany at South Korea. Mayroon itong kabuuang 1.2 billion barrels ng langis na nakalaan para sa public emergency. Sa ngayon, nananatiling mataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ngayong araw, March 12, muling pumalo sa $100 per barrel ang presyo ng Brent crude, habang ang Texas crude naman ay umakyat na sa $95 per barrel. Jack De Ocampo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Kaugnay ng nararanasang gyera sa Gulf region, nagpahayag ng matinding pag-aalala ang United Nations Human Rights Commission sa lumalalang epekto nito sa mga sibilyan. Kinundina ni Human Rights Chief Volker Turk ang malawakang pag-atake sa mga tirahan, health facilities, paaralan, cultural sites at maging sa mga pasilidad ng tubig at enerhiya. Binigyang diin ng opisyal na sa ilalim ng laws of war, ang mga sibilyan at civilian facilities ay dapat protektahan sa lahat ng pagkakataon. Kasabay nito, nagpahayag rin ng pag-aalala ang UN sa ulat ng arbitrary detentions at panggigipit sa mga mamamayan na nagpapahayag ng kanilang opinyon hinggil sa digmaan. Nanawagan ang UN sa lahat ng estado na igalang ang karapatang pantao sa malayang pagpapahayag, lalo na sa panahon ng krisis. Under the laws of war, civilians and civilian infrastructure must be protected at all costs. All parties are bound by these rules and must be held to account if they do not. The UN Human Rights Chief says the world is watching. Inianunsyo ng US Department of Homeland Security ang isang pambihirang oportunidad para sa mga illegal immigrants sa bansa. Ayon sa ahensya, magbibigay ang US government ng libreng airline ticket sa mga dayuhang sasailalim sa self-deportation. Bukod dito, hindi rin sila sisingilin ng anumang multa sa pananatiling illegal sa US. Bagkus ay bibigyan pa sila ng exit bonus na nagkakahalaga ng $2,600 o 155,000 pesos. Ayon sa US government, aplikable ang ibibigay nilang airfare kahit saang bansa nais pumunta ng aplikante kung saan sila legal na makakapamuhay. Sa mga interesado, maaaring mag-apply sa nasabing self-deportation sa pamamagitan ng Customs and Borders Protection mobile app ng ahensya. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Muling lumikha ng incandescent fountain ng Bulkang Mayon kaninang umaga. Ayon sa PHIVOLCS, nagbuga ang bulkan ng ballistic fragments sa timog kanlurang bahagi nito. Ayon sa ahensya, mapanganib pa rin ang sitwasyon sa paligid ng bulkan dahil sa patuloy nitong pagbuga ng lava, pyroclastic density currents sa uson at pagdaustos ng mga bato mula sa crater. Nananatiling nasa ilalim ng Alert Level 3 ang bulkan kaya mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone sa paligid nito. Inihiling ng isang transport group sa Iloilo City na payagan ang pansamantalang taas pasahe sa pampublikong jeep
bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at gasolina. Katumbas ito ng 2 pisong aumento sa minimum na pasahe sa traditional jeep at 5 piso naman sa modern jeepneys. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Kaya kung hindi balik sa normal lane, may tendensiya na ma-percentage sa ngamon nga biyahe. Ang aton nga 100 units, aton abi nga 100 units nga sa nga ma-operate sa bilog nga adlaw. Ang obrahon namon sina, no kung namon kaya is 50-50 lang kami ang mabiyahe. Bali 50 subong adlaw, pag solo pa biyahe ang 50. Pinag-iisipan na ng mga tsoper sa Iloilo City ang pagbabawas sa kalahating bilang ng kanilang mga unit na bumabiyahe sa lungsod kada araw. Ito ay dahil sa patuloy na nararanasang pagtaas sa presyo ng langis. Ayon sa Western Visayas Transport Cooperative, umaabot na lamang sa 150 hanggang 300 pesos ang naiuwing kita ng mga driver ngayon. Umaabot na kasi mula 70 pesos hanggang 94 pesos kada litro ang presyo ng diesel sa lungsod. Kung dati, kasya na ang 1,000 pisong diesel para sa traditional jeep, ngayon 1,500 na ito. Ang modern jeepney nangangailangan na ng 3,000 pesos para sa krudo. Maliban dito, may mga hinuhulugan din silang loan sa bangko. Maiilan na anya ang mga driver na tumigil muna sa pamamasada dahil sa pagkalugi. Kung patuloy pa sa pagtaas sa fuel product, posibleng mas marami pa ang tumigil sa pagbiyahe. Bagamat magbibigay ng 5,000 pesos fuel subsidy ang Iloilo City sa mga transport group, hanggang 2 araw lang ito. Kaya isa sa panawagan nila ngayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, payagan ng provisional fare hike na 2 pesos hanggang 5 pesos sa kasalukuyang pamasahe. Ang 13 pesos na minimum fare sa traditional jeep ay magiging 15 pesos at 20 pesos naman sa modern jeep mula 15 pesos. Sagot naman ng LTFRB, pinag-aaralan pa ng ahensya kung posible ito. Pero isinumite na nila ang nasa 16,000 registered franchise holder para sa fuel subsidy. Kasama na rito ang mga pumapasadang bus, jeep, UV Express, Shuttle Express, taxi at TNVS sa Western Visayas. Hindi siya balab na nagkakaangay sa pagsaka sang aton fuel. So I think they went back to the drawing board para i-revisit kung kinanglan nila dugangan atong ila i-recommend. Para fair man sa aton nga mga jeepney drivers, naga-agree man ako nga mapasaka. Pero ang pagsaka sang pamasahe, pero tama, ang fair lang bala sa mga students, kag sa mga senior citizen. I'm not for sa pagtaas ng pamasahe because the account nga dapat included sa budget naton is magkakaroon ng pagtaas or shortage if in case di siya included sa atong budget. And also, sa mga wala kakayanan or wala income, sila gid mostly maapektuhan. Ang Iloilo City magkakaroon naman ng libreng sakay sakaling kukulangin ng mga jeep sa lungsod. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumailalim sa skills training ang mga persons deprived of liberty o PDL sa Boac District Jail sa Marinduque para sa kanilang dagdag kita at kaalaman. Samantala, matagumpay namang na-rescue ng mga kawani ng Philippine Coast Guard ang isang crew na natrap bago pa lumubog ang MV Teresa 1 sa Naga City, Cebu. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, sinanay ang mga persons deprived of liberty o PDLs sa Boac District Jail sa paggawa ng eco-fabing bricks mula sa mga basurang plastik at salamin. Ito ay sa pamamagitan ng skills training na pinangunahan ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ng Mugpog. Sa hands-on training, itinuro ang proseso ng pagko-convert ng shredded plastic at glass upang makagawa ng matibay na environment-friendly na fabing bricks na nagbibigay ng practical na kaalaman sa recycling at sustainable waste management. Sa Visayas,
Matagumpay na nai-rescue ng Coast Guard District Central Visayas o CGDCV ang isang engine crew member na natrap sa papalubog na MV Teresa 1 sa Vert 1, Apo Cement Port, Naga City, Cebu kahapon. Ang bangka ay nagsasagawa ng loading operations ng magkaaberya. Agarang nag-deploy ang Coast Guard Substation Naga kasama ang District Response Group ng Naga City CDRRMO at Marine Environmental Protection Emergency Response Team upang tumugon at magbigay ng tulong. Bukod sa isang engine crew member na natrap sa engine room, nailigtas din ang 19 na crew ng bangka. At sa Mindanao, bukas na ang bagong Provincial Environment and Natural Resources Office o PENREO building sa Lamitan City, Basilan na layong palakasin ang environmental governance at ang pagpapatupad ng mga programang pangkalikasan sa lalawigan. Ang dalawang palapag na pasilidad ay magsisilbing pangunahing tanggapan ng PENREO Basilan at magiging sentro ng mga programa sa forest protection, sustainable land management, biodiversity conservation, environmental management at energy development. Pinondohan ang proyekto sa ilalim ng General Appropriation Act ng Bangsamoro para sa fiscal year 2024. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw ng Huwebes. Salamat po at shout out kina Arthur Tinaw, Rosalina Deraco, Anthony Lolong, gayon din po kay Edward Panerio, kay Carmelita Silva at Roberto Bantilo. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, maaari niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago 4:10 na nagsasabi, "Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kaniyang itataas kayo." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.